Pag-amin ni Coach Tim Cone, takot silang mabiktima ng upset kaya umano pinagbuti ng kanyang kupunan ng bawat laban. Habit or nakasanayan umano ng Barangay Ginebra, idinitalya din ni Coach Tim Cone matapos makapasok sa quarterfinals at hindi rin niya kinalimutan ang magandang ipinakita ni Troy Rosario sa nasabing bakbakan. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Tuluyan ang pumasok sa quarterfinals ang Barangay Ginebra nang kunin nila ang panalo laban sa Titan Ultra. At sa panayam ng media, lumabas ang isang katotohanang takot sila na mabiktima ng ibang koponan at tuluyang gumuho ang mga pangarap. Narito ang kanyang kwento. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Rap Edwin Villanueva ng Philstar. Gusto namin makuha yung ganitong klaseng record at ito yung isang bagay na pinag-usapan namin. Kailangan namin siguraduhin na magpapakita kami sa huling 4 na laro dahil nakita na namin kung ilang beses na tinalo ng mga underdog yung mga paboritong koponan at ayaw naming maging isa sa mga koponang nabiktima. So malinaw sa pahayag ni Coach Tim na pinaghandaan talaga nila yung stretch na yan. At kung pagbabasehan or babasahin mo yung pahayag niya, obvious na nasa isip niya yung nangyari sa laban ng Blackwater Bossing at San Miguel Beermen. Doon kasi halos walang nagawa yung SMB sa pananalasa ng Blackwater kasama si Apsio, di ba? At inamin pa nila yung Austria na nag-relax sila at inakala nila madali lang yung laban na yon, pero sila pa'y natalo. Sa parte naman ng Barangay Ginebra, kitang-kita na pinag-aralan nila yung game na yon. Hindi nila minaliit yung Blackwater at ang resulta, nakuha nila yung panalo na yon. At hindi lang doon nagtapos yun dahil kagabi mga playoffs, tinalo rin nila yung Titan Ultra kung saan muling nanguna si Justin Brownlee na kumamada ng 35 points at 9 rebounds. Malaki rin ang ambag nila RJ Barrientos, Scotty Thompson na parehong nagpakita ng solid na laro. Doon papasok yung sinasabi ni Coach Tim tungkol sa record na hinahabol nila at sa totoo lang mga playoffs, ang lakas ng tinatala nila ngayon. Kung tama yung bilang natin, nasa 5 sunod na panalo na sila. Hindi lang basta panalo kundi momentum na pwedeng magdala sa kanila ng malalim na birada. At kung titingnan mo pa ang mas malaking picture dito mga playoffs, ayon sa report, ito na yung ika-50 beses na nakapasok ang Barangay Ginebra sa quarterfinals. Ayon din sa report, huli silang nabigo dito noong 2005. So ibig sabihin halos 21 years na silang consistent sa stage na yan. Isang patunay kung gaano katatag ang kultura ng Barangay Ginebra at kung bakit laging delikado ang team na ito kapag papasok na sa crucial rounds. Sa pagpapatuloy ni Coach Tim Cone, nabanggit nito ang habit or nakasanayan ng Barangay Ginebra na makapasok sa susunod na round. Hindi umano sila magtatagumpay kung wala silang nakasanayan or habit na lumaban sa matitigas na koponan katulad ng Meralco, Rain or Shine at TNT na katulad nila ay nasa quarterfinals. Narito ang kanyang kwento. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Ralph Edwin Villanueva ng Philstar. Alam mo, ang basketball ay laro ng mga nakasanayan at sinusubukan lang namin pagpatuloy ang aming mga nakasanayan. Papasok kami sa 3 sunod na napakahirap na laro kasama ang Meralco, Rain or Shine at Token Tex. Pero ito yung gusto naming marating kasi Gaya ng sinabi ko ang basketball, laro yan ng mga nakasanayan or habit. At kung wala kang tamang mga nakasanayan laban sa mga dekalidad na kupunan tulad ng Meralco, Rain or Shine or TNT, hindi ka magiging matagumpay dyan. Kaya pinagsikapan namin panatilihin ang aming mga nakasanayan or habit. Maganda yung point ni Coach Tim Cone dito. Simple pero napaka-importante nun. Yung sinasabi niyang game of habits, hindi lang basta linya yan, kundi yun talaga yung pundasyon ng sistema ng Barangay Ginebra. Ibig sabihin, hindi sila umaasa sa isang big game lang or sa talent ng iilang players. Kung hindi, sa paulit-ulit na tamang galaw, depensa, spacing, decision making na ginagawa nila gabi-gabi. At makikita mo kung bakit niya ito binibigyan din, lalo na at papasok sila sa susunod na round kung saan kahilera nila ang matitigas na kalaban. Hindi ito basta kalaban, mga kupunan to na kayang mag-expose ng kahit maliit na pagkakamali. Kaya kung mawala yung habits na sinasabi ni Coach Tim, dun sila madadali mga playoffs. Sa totoo lang ito rin yung dahilan kung bakit consistent ang Barangay Ginebra. Dahil kahit magpalit ng lineup or may off night ang isa dyan, yung sistema at nakasanayan nila yung bumabawi. At kung mapapanatili nila yan sa stretch na yan ng mahihirap na laban, malaki ang chance na hindi lang sila manalo. Kung hindi mag-set palalo ng momentum papasok sa mas crucial na bahagi ng torneo. Dagdag pa dito mga playoffs, makikita mo rin ang tinutukoy ni Coach Tim, hindi lang pang regular season kung hindi paghahanda na rin sa mas mabibigat na laban dito sa playoffs. Kapag solid ang habits mo, mas nagiging composed ka sa crunch time. Hindi ka basta-basta natitina
binyag kahit dikitan yung laban, di ba? At sa klase ng kalaban na haharapin ng Barangay Ginebra, doon masusubok kung gaano katatag ang pundasyon nila bilang isang kupunan. Bukod sa habits na sinasabi ni Coach Tim Cone, tila pinapurihan din ito si Troy Rosario na isa sa naging instrument ng Barangay Ginebra versus Titan. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Romel Fuertes Jr. na Inquirer. Ang ganda nung ginawa ni Troy sa amin mula sa bench. Maganda yung nilaro niya kasi hindi siya nag-shoot ng tres ngayon tulad ng ginagawa niya or ginawa niya sa nakaraang laro at ipinapakita lang nito yung kanyang versatility. Mas marami siyang ginagawa sa loob at malapit sa basket. Yun ang nagpapaspecial sa kanya ngayon. Well, yung pahayag na to ni Coach Tim Cone tungkol kay Troy Rosario, malinaw na papura sa pagiging adaptable ng player, di ba? Yung sinasabi niyang mas naging effective si Troy sa loob, ibig sabihin nito mga playoffs, hindi na siya nakadepende lang sa outside shooting o tres. Mas ginagamit niya ngayon ang lakas niya sa paint, post moves, finishing near the rim, at rebounding. Ibig sabihin, mas naging efficient siya kasi mas high percentage shots ang kinukuha niya. Imbes na puro outside shots na minsan nagiging streaky yun. Dito rin pumapasok yung versatility na tinutukoy ni Coach Tim Cone. Kapag kaya mong mag-adjust, depende sa kailangan ng team, mas nagiging valuable ka eh. Sa kaso ni Troy, kung sarado ang perimeter shooting, pumapasok siya sa loob at nagiging physical presence sa ilalim. Kaya mas mahirap siyang bantayan ngayon kumpara sa isang dimensional scorer lang. Yung isa pang malaking point dito mga playoffs, kahit coming off the bench siya, grabe pa rin ang impact niya sa loob ng Barangay Ginebra. Ibig sabihin, hindi kailangang starter para maging importante ka. Sa basketball, may mga players talaga na second unit engine. Sila yung nagbibigay ng energy, points, at stability pagpasok nila dyan. At kung consistent ang ganitong output off the bench, malaking advantage yon dahil napapalalim nito yung rotation ng team at hindi bumababa ang level kahit magpalit ng players. Sa madaling sabi mga ka-playoffs, si Troy ngayon ay hindi lang scorer. Naging situational weapon na siya. At sa system ni Coach Tim Cone, yung mga ganitong players ang madalas nagiging difference maker lalo na sa mga dikit na laro sa dulo ng conference. So guys, maraming salamat.